news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Tugang maray na aga po, sendo ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado national zero balance billing papaywason pa sa LGU Hospital sabi kan DOH. President Bongbong Marcos pinagsugo sa Philippine Coast Guard ang pagprotekta sa mga parasira na Pinoy laban sa mga Chinese vessel. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national simbang gabi asin carnival rides isinagibuman duman sa Partikan Palasyo kan Malacanang. Sara Vizcaya pwedeng makaali sa NBI ninulita Mayo pa yung ipinagpapaluwas na warrant of arrest. Suspect sa pambabadil duman sa Brown University padagos pang pinagahanap. Cardinal David kinontra ang 51.4 billion pesos na aid sa mga TUs sa 2026 budget bilang health program. Ex-ICI member Singson mabali sa DPWH sa pag-imbestigar kan mga flood control project. Sa pamayupa kan mga bareta sa lado national, padagos ngunya ang gidigibong pag-dispatch sa kan mga pulis sa manlain-lain ng mga lugar o matatawong lugar sa pagpuon kan simbang gabi kasubanggi asin man ngunya na pagkaaga. AFP sinigundan ang payag kan hindi mapadapit sa 4-day ceasefire. Yan ang mga headlines kan mga bareta at mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Matugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyos na ginakan na sa tuyang mga barata na gitangunyada sa lado nasyonal. Siniguro kan Department of Public Works and Highways DPW at Secretary Vince Dizon na maninimbag gabos kada tiwalian na mga opisyal sa parte mismo kan Bulacan 1st District Engineering Office na basado sa sekretaryo madali na subuot mga ining makasuhan. Ginibo ni Secretary Dizon payag kasabay man kan sa iyang pagkikipag-ulay sa mga bagong maibugtak na mga opisyal sa Malulus, Bulacan kana sudma. Isinagibo pagkakaigwanin na komperensya sa conference room na pinag-aapod ni Dizon bilang NPMO sa room kung sa ina yaon lamisang latagan ka naabuton sa 300 milyones pesos na napig banga subot kan dating mga DPWH District Engineer Official na sinda Henry Alcantara asinman na Bryce Hernandez. Sigun sa sekretaryo, simbolo anasambit ng lugar ninulit adigdi suminabog ang pinakadakulang iskandalo sa flood control project. Nangako man ang sekretaryo kan paglatag kan mga solusyon kaibana na ang bagong bugtak na mga opisyal kan sinambit ng District Engineer na opisina kan DPWH duman sa parte kan Bulacan. Nakatalaan man na inspeksyonon ni Secretary Dizon ang maanumaliyang mga proyekto na kaput ngunyan kan Bulacan 1st District Engineering Office. Sa satuya pa nga pamayukan na mga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal. Re-resibihon kanda Department of Education DepEd na abuton sa 1.04 billion pesos na pundo. Iyan para manda sa magamit sa Special Needs Education SNED program sa masunod na taon. Anda kulang pundo, parte mismo kan na pagpapakusog kan sinambit ng ahinsya sa nasambit na programa para manda matutukan ang mga estudyante na may special needs, may disabilities, miyembro kan indigenous sa community, out of school youth asin iba pa. Gusto kan Department of Education na magkaigwaman ni mas eksklusibo asin patas na oportunidad para man sa mga estudyante na may special needs sa paagiman kan bastanting pundo na iniyo ani tinutulod kan sa indang programa. Bastan tinabilang kan na mga paratukdo asin mada mataunin na giya sa mga estudyante para man sa mga miyembros kan Indigenous People Education IPED program. Egwaman ni na 154 milyones pesos na suporta para sa masunod na taon. Maabot sa 482,000 IPED learners na pinaglalauman makikinabang kan nasambit ng programa kan Departamento kan Edukasyon. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa BBS FM Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata inapod kan Department of National Defense DND nasaro sa ng propaganda ang deklarasyon kan Communist Party of the Philippines New People's Army CPP-NPE na apat na aldaw na ceasefire na mapuon alas 12 nin pagkaaga sa pizza 25 kan bulan kan Disyembre sa gudnang alas 11:59 nin pagkabanggi sa pizza 1 mismo kan bulan kan Enero sa masunod na taon. Basado sa DND sa tao kan anonsyong ini magpapadagos pa man giraray ang mga operasyon kan militar ni gobyerno ngunya na holiday season. Gustong sabiyon padagos pa man giraray na magdudol nin suporta ang Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa Philippine National Police PNP tanganing na magdanay ang peace and order sa panahon kan Kapaskuhan. Mantang pinag-ingkaminar ngunyan kan DND ang mga natatada pang mga miyembros kan CPP-NPE na magsuko na sa gobyerno asin makipagtabangan tanganing sugpuon ang mga makateretristing mga krimen asin man mga karasan tawanin doon ang pagpadanay kan katuninungan sa intirong nasyon kan Pilipinas.
Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, nagapahayag manin suportang unyan ang Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa mga pahayag kan Department of National Defense DND manungod man sa apat na ceasefire declaration kan Communist Party of the Philippines, New People's Army CPP NPE, basado kay AFP spokesperson Colonel Francel Margarita Padilla. Nakapokus ang bilog na liderato ka na militar sa pagpapasunod kan sinang mandato na protektara na ang mga komunidad asin mga namamanwaan sa bilog na nasyon. Arog na sanakan itinutukdo ka na DND ang pagpapadagos kan mga operasyon kan militar kon sa ina digdi tinawan doon ni Padilla ana maigpit na koordinasyon ninda sa parte mismo kan Philippine National Police o PNP. Siniguro ni Padilla na ang bilog na lado kan kasoldadusan kan gobyerno ang magdadanay asin na magiging mapagmatsyag asin na magbabantay sa lado kan seguridad kan publiko tanganing maisulong ang matrangkilo asin ligtas na kapaskuhan para sa gabus na mga Pilipino. Sa iba pa kitang detalyes pa kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Si ex-ICI member Singsun mabali na sa DPWH o maiba na sa DPWH sa pag-imbestigar ka na sinasabing mga flood control project. Inanunsyo yan ni Public Works Secretary Benz Dizon kana nagatalikod na aldaw kan Lunes o kasudma. Nakabali na si Ruilio Bobby Singsun na butas sa Independent Commission for Infrastructure ICI sa grupo kan mga eksperto kan DPWH na maimbestigar sa mga masunod na mga flood control project. Basado man kay Dizon magiging parte si Singson kada pinakaimportanteng technical working group kan DPWH na magsasagibo kan investigasyon na pagbusisi sa gabus na mga flood control project. Ipinagpahayag kan nagbutas sa pwestong si Singsun sa ICI dahil pasalaman na aloy ninuliman kan stress inibong naman kan na trabaho kan na nasambit ng komisyon na nagre-rekomenda kan mga kaso laban man sa mga sangkot sa anomalya kan flood control relief program. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagpahayag ni na pagkadismaya si Cardinal Pablo Virgilio David, Presidente kan Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP sa paglubo kan pondo para man sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patient sa prosopistong 226 national budget gikan sa 24.4 billion pesos pasiring sa 51.64 billion pesos. Sabi ni David, maski nga ni garudigdi sinasabi subuot na makakatabang ana nasambit ng pundo iniyo ana nagdudulot ni sa presenteng istruktura kana maipip kanda seryosong issue sa lado kan gobyerno asin na itikita nin huliman kanda sinasabing guarantee letter system ang tabang medikal ana na-access lang sa paagi kan endorsement kan mga politiko na iyo ang nagtatalaan kun si isay ang makakaresibi asin gurano ana kinakaipuan. Binanggit kani anda mga desisyon kan Korte Suprema laban man sa pork barrel asin na subuot sa presenting sistema kan maipip asin na liwat na nagbabalgadigdi ninhuliman kan kinakaipuan na post and enactment intervention kan nasambit ng lay. Inirekomenda ni David na kunobeto talaga ang universal healthcare mas maray na dapat subuot tultul ana paagi sa paagi man kan PhilHealth asin man DOH sa hospital nin mayong politikal na magpapadrino.
Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa Ladua National, si Sara Diskaya pwede subuot na makaluwas man sa NBI. Ninulit Mayo pa manining ipinagluluwas na aresto warrant laban sa iya. Nilinaw kan National Bureau of Investigation NBI na pwede man maghali ang kontratista ni si Sara Diskaya sa laog mismo kan opisina kan na NBI asin pwede man ining magpuli sa sainda. Ninulit Mayo pa man pinagpapaluwas na warrant of arrest laban sa nasambit ng kontratista. Basado sa acting NBI Director Angelito Magno, mayo sindang legal na basihan para man digdi pugulon si Diskaya asin man ikulong sa kudang mayo paninsugo na naggigikan mismo sa korte. Nilinaw ni Magno na nagdadanay si Diskaya sa NBI asin natulos na ipapasunod ang warrant in kaso i-issue na inikan korte. Magigirumduman kusang nagsuko si Diskaya kanakalis na simana matapos na ipahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinaglalauman mapaluwas na nin warrant kasumpay kan anomalya sa flood control project. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa Ladua National, binukasan kan Palasyo kan Malacañang ana kalayaan ground sa publiko sa partisipar sa simbang gabi. Pwedeng magpartisipar ang publiko sa simbang gabi alas 4 nin pagkaaga mapo nini. Ngunya na aldaw Disyembre 16 sa sagkod ng Disyembre 24. Ini ana pang-apat na taon na isinagibukan Malacañang antara sa Palasyo. Ana nasambit na nga lakdang apuer kayan siyam na aldaw na simbang gabi ang pwedeng mamatian kan publiko asin igwapanin carnival rides gikan man sa parte kan alas 6 nin pagkabanggi sagkod na nga alas 11 libre ang pelikula na ipapaluwas sa parte kan Kalayaan Grounds sagkod na nga Disyembre 23 duman sa Palasyo kan Malacañang. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa BBS-FM Naga, maabot man asin higuta na pinagasugo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard PCG na sigurado na ligtas na kamugtakan kan mga Pilipinong mga parasira. Iyan kasunod man kan ginibong water canyon kan China sa mga parasira nga mga Pinoy dumada sa Sabrina Shoal sa Iscuda Sul sa parte mismo kan Exclusive Economic Zone EEZ kan nasyon. Tinawando ni Palace Press Officer Undersecretary Abogado Claire Castro na ipinagasugo na kan na presidente na pagpapakuriyat kan mga puwersa sa mga estratehiko nga mga lugar para man matawanin proteksyon ang mga parasira. Magigirumduman na digdi igwanin na lugada na natulong mga parasira matapos ang ginibong pagbubomba kan water canyon kana China sa mga parasirang Pinoy sa sinambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, inanunsyo ngunyan kan Department of Health DOH na paiwason ang zero balance billing asin dailang ini ilimitar sa mga hospital na pinapadalagan ka na ahensya ka na gobyerno. Basado kay Health Secretary Chuduro Herbosa, ini kasunod naman ka na pag-aprobar kan Senado sa mga kadagdagan ng mga pundo ka na Prosupwestong General Appropriation Bill. Kapag dagos nang naaprobaran nini, gagamiton ang dagdag na 1 billion pesos na pundo para man suportaran ang mga level 3 na hospital sa pagsasadiri kan mga lokal na gobyerno. Basado man sa DOH, may mga kondisyon ang pagpapasunod kay ni bilang bastante na accreditation ka na mga rural health units sa PhilHealth Yakap program na sakop ka na mga pasyente. Dagdag pa man kan DOH na ang pundo ana itatauman
asin ibabasi sa populasyon na pasilidad asin klase kan na LGU asin ini iluluwas sa paagiman kan level 3 kan DOH Hospital sa riyon sa irarom kan sarunga legal na kasunduan sa ngunya na mahigpit asin maabot man sa sarunga milyon na mga Pilipino ang nakikinabang sa Zero Balance Billing Program sa bilog na nasyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 80 mga residensya o kaharungan ada sinasabing naging abu iada sa parte mismo kanangyaring kasulo duman sa Bacoor City, Cavite kaanda sudma basado sa report kan Bacoor Bureau of Fire Protection bandang alas 8:29 nin pagkabanggikan mag-arab-adab ang kasulo sa sarong residential area duman sa sitio Baulati, Barangay Kandulong sa nasabit ng Banwaan. Idiniklara ang inot na alarma bandang alas 8:30 ng pagkabanggi. Kasod naman kan ikaduang alarma bandang alas 8:33 sa nin pagkabanggi. Under control. Ada nasambit ng kalayo bandang alas 9 nin pagkabanggi. Pinagkakarkulong maabot sa 80 mga residensya o karungan. Ada kinakanin kalayo asinda naabu maabot man sa sanggatos ng mga pamilya o 300 na mga individual ang apektado sa nasambit ng kasulo bandang alas 9:51 nin pagkabanggi kan igdeklara na fire out ini basado man kibya Fire Senior Inspector Precious Pitalyo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal ngunyanda pinagatratar sa parte mismo kan Bicameral Conference Committee ang prosupistong 2026 budget kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson na digdi lalabanan kan Senado hanggang sa kauri-uri tangani man masiguro na mayo nin pork barrel nasambit ng budget. Sabi ni Lacson maigpit na babantayan ang kaban kan gobyerno kabali na ang paninindugan kan Senado sa pag-ratifika asin man na enrolled o final na bersyon kan budget bill para maiwasan ang posibilidad kan mga last minute insertion. Sinabi pa man ni Lacson na apwera sa mga reformang inilaog sa Senado sa bersyon kani kan budget bill nakalatag sinda sa Senate President Vicente Soto III asin man ang Senate Finance Committee Chairman Cherwin Gatchalian nin mga bagong mga ideya na iratifika kan mga senador ninuli ta digdi bako lang ang Bicameral Conference Committee report kundi mismo enroll bill. Sa iba pa kitang detalyes pa kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal inaprobaran na kan Senado anda sinasabing blockchain budget aprobado sa parte mismo kan Senado. Inaprobaran kan Senado kan nakalis na aldaw kan Lunes o kasudma Disyembre 15 sa ikatulo asin huring pagbasa anda prosopesto ni Senador Bam Aquino na Citizen Access and Disclosure Expenditure for National Accountability o Kadina Act umasa bisto bilang blockchain the budget bill nakapasa ang Senate Bill number 1506 sa butong 17-0 asin Mayo ni nagkontra o nag-abstain. Nangyari ang pag-aproba nagkapira nga aldaw matapos man mapabali ang kadina sa blockchain the budget bill na pinakabagong lado kan mga prioridad na prosopistong lay asin Legislative Executive Development Advisory Council na inot nang ipinagpayag ni Aquino na nakatabang nindakula
na sa pangapudan kan publiko laban man na sa partibismo kan korupsyon para sa pananagutan sa tao man kan maiwas na iskandalo sa flood control para man maipasa ana kadinaaka ana nasambit ng prosopistong lay, sinugo ana prosopistong lay ang gabus ng mga ahensya kan gobyerno na i-upload ang regular na sinasabing pagdanay asin detalyadong mga dokumento na may relasyon sa budget kabalinaan mga kontrata, gastos kan na proyekto, bills of materials asin na record kan procurement sa sarong digital budget platform. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal liwata na nagatubang sa Department of Justice si dating Department of Public Works and Highways District Engineer Bryce Hernandez asin man JP Mendoza iyan kasudmang aldaw kan Lunes Disyembre 15 na pariyong bantay sarado kan mga autoridad. Idi kasunod naman kan panibagong preliminary investigation na ikinasakan Justice Department kasumpay naman kan kasong maanomaliyang flood control project. Paliwanag ni DOJ spokesperson Abogado Polo Martinez, suway inisa na inut ng 5 kaso kung saan kabali sa mga respondent ang duwang flood control cases iyo sinda dating senador Bong Revilla asin dating congressman Saldico. Basado pa man kay Abogado Martinez o Martires ana isinagibong preliminary investigation may relasyon sa Wawaw Builders asin man Top Knots Construction magigirumdumad na ibinugtakan Office on the Ombudsman and DOJ para man magsagibo nin preliminary investigation matapos ining ibalik sa sainda. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal maabot sa 1.34 bilyones pesos na illegal beef product aniraot kan Bureau of Internal Revenue duman sa parte mismo kana Quezon ana nasambit na nga mga beef ana kumpiskar kana grupo kana PIR na inulitay ni dairestrado asin na dai nagababayad ni na buwis ada BIR padagos sa paghahanap ni mga nagdadaya na mga negosyante na dairestrado sa parte mismo kada sa indang opisina dai nagbabayad nin tultol na buwis ana 1.34 bilyon na illegal beef product ni raot nin hulitay ni mas o ninulitay ni gustong siguradoon kan na BIR dai na masirkular pa sa merkado asin maipapabakal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal padagos ang diskusyon sa social media mapadapit man sa flood control program asin iba pang proyekto sa nabutas asin man Leyte matapos man na magatubang si Tubi Chanco o Congressman Tubi Chanco sa mga komentaryo kadagkapira nga mga taga-suporta ninda Senador Risa Hontiveros asin man Congressman Martin Romualdez sa sarong po sa Facebook hinamon ni Jama Magno, taga-suporta ni Romualdez asin endorser kan tingog party list si Chanco na ipailing ang mga ebidensya kan sa iyang mga payag asin digdi mismo ipagtanggol ang mga record kan mga proyekto sa party mismo kan nabutas kasabay kan sinasabing pagkakaigwa nin pagreparo sa party mismo kan na Leyte. Digdi pinagapresentar asin na itinukdo ang mga flood control project duman sa Leyte asin ini pinagakukonsidera asin pinagiling na
sarong kondisyon ka na mga drainage asin man na flood control initiative duman mismo sa parte ka na nabutas sinita ka na abogado asin man na political commentators na si Jesus Palsis taga-suporta ni Hontiveros ang pagsisiyasat sa mga flood control allocation sa sinambit ng syudad. Basado sa iya, nakaresibi ang nabutas nin pundo para man sa flood control sa laog ni naabuto na 15 taon. Asinigwaning propose na 4.2 billion pesos na budget para man sa 2026 para sa mga sinasabing agihan asin na coastal na mga diki. Pinagpaliwanag ni Palsis na ana coastal dike ana epektibo lang kapag natapos na, kaya may prosopistong tauna na budget para digdi. Mantang nagkabarang mga Facebook page asin na grupo kabali na si GL Review TV asin na Filipino for Good Governance nagpaluwas man kan komentaryo mapadapit man sa moral standing ni Chanco sa pakikipagpartisipar sa mga issue kan korupsyon asin na digdi sinasabi ang sinang pananaw na dapat busisio na ang nasambit ng record. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, duwa nga kumpanya na pagsasadiri kan pamilya tanda ada sinasabing digdi idinudukot sa sarong congressman ang nakakuha kan kabilugan na 5 road maintenance contracts sa parte ka na probinsya ka na Antique. Iyan basado man sa dokumento nga nakapalamad sa sarong lista na pinagpaluwas daipa sa naman na aluy basado sa 20 nga pahina nga talaan na ipinagpaluwas ni dating Congressman Saldico ka na ako Bicol Party List tagaduman sa Albay ana Alicon Development Corporation anda sinasabing ini anda dinudukot kay Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ana nakakuasubot kan tulong kontrata kan sinasabing road maintenance na nagkakantidad haros 86 milyones pesos. Basado sa 2019 Department of Public Works and Highways DPWH document, si Ang na iyo na pamangkin ni Tan ang dating nagserbi bilang presidente kan Alyengkon. Kabali naman sa mga proyektong ini ang duwa pang preventive maintenance asin asphalt overlay sa parte mismo kan Bantayan San Pedro Cubay Road sa San Jose de Buenavista asin sarong proyekto sa Bogo General Pulyon Roads sa Banwaan kan San Remigio. Afer kaya duwa pang kadagdagan na kontrata para sa kapariyo nga klasikan proyekto sa Bantayan San Pedro Cubay Road ana iginawad sa International Builders Corporation na IBC sarong kumpanya na sasabing pagsasadiri kana sadiring tawo kana nasambit ng kongresista basado sa kapariyo nga talaan na inutnang napabareta na nagrekomenda an Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office on the Ombudsman na busisiun imbestigaran ang posibleng pananagutan kasumpay kanasambit ng kumpanya. Iyan kasumpay naman ka na mga proyektong infrastruktura mayo pang pinagpapaluwas na pinal na resolusyon ang Ombudsman manungod sa nasambit ng bagay. Mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat, asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay.
magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Unyanda sa detalyes kita na sa tuyang mga barata kita unyanda sa lado lokal sa tuyang barata sa lado lokal dakulaon na pagrespeto sa parte mismo kada banwan ken pasakaw kabardisura ada padagos na pagtaon ni natabanga amay na pamasko kaya ana handuga sa gabusa na mga senior citizen PWD asin manda solo parents duman sa parte mismo kana banwan kan na pasakaw kabardisura ana amay na pangmasko hinatud bilang iyan na pagselebrar ka na espiritu ka na Pasko sa mga lulo asin man lula, kabalinaan mga solo parents asin na PWDs. Iyan duman sa party mismo kanda nagkapirang barangay kanda Tinalmud, Salvacion asin man na San Antonio kanda Aldaw kanda Lunis kaibahan na ana mga kapwa mga public servants nagpasiring duman sa party mismo kanda barangay tangani man na handugan na ni na regalong pamasko ana nasambit ng mga senior citizen asin man na solo parent an amay na pamaskong iniya tabang kan gabus sa mga senior citizen na nakaresibin ni na sanggatus o 1,000 kantidad kan grocery items 200,000 kaibahan na grocery para man sa solo parent asin man na sanggatu o 1,000 para man sa grocery sa gabus ng mga PWDs para man maisilbrar ninda na mas maugma ang papaabuton na Pasko asin bagong taon ngunyan na taon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pangunyada sa lado lokal pigtiripon ka nakalis na aldaw ana kan manemento kana fast food chain sa parte mismo kan Barangay San Francisco digdi sa laog kan siyudad Kinaga kana opisina kana Enro ini parmanda tawanin aksyon ang mga problema sa water waste disposal sa nasambit ng lugar. Nagpatanid ang City Enro kana siyudad sa magabata na pinalidad sa mga mabalga kana nasambit ng ordinansa tulos man ang pagpaluwas nin commitment asin pagpayag nin suporta kana mga fast food chain kan sa indang kooperasyon sa Enro kan siyudad Kinaga iyan tanganing pakarayon an sa indang operasyon na maging mas compliant sa pigahagad kan lokal na polisiya kan siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal may gota na security searching, may gut na searching for procedure
Chinyan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, onuntaan na linya magali ki Buyet Paderes. Buyet, kamin. Pwedeng bisitaot ang gabos na residente kag Bureau of Jail Management Technology ngunya na Pasko asin bagong taon alagad asa ng mas eksidong searching procedure. Iyan silun kay Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis, Acting Jail Warden Mel Dormitory sa BJNP Naga District. Sinabi kayo na bakulang ang may good record sa laugkan presuhan alagad maski ibang mga infraction ang pwedeng bisitahon. December 24 sa Code 25 sa Code Enero 1 by 2026 sa 303 persons of deprived of liberty, 75% ang igwang kasong lapit sa illegal na droga. Kaya nakikiulay ini sa mga mabisita na dahil magporbar na magpusit sa droga, higot na mabantay ang BJNP para dahil makalaog ang mga kontrabando. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 800 na mga bagong mga rehistradong rice farmer sa laog mismo kan probinsya kan Camarines de Sur ang nakaresibin ni na 7,000 pesos na financial assistance gikan sa parte kan Department of Agriculture sa Bicol, ang opisina dyan sa Banwan kan Pilik Camarines de Sur. Iyan sa irarom kan rice farmer financial assistance RFFA program basado sa Department of Agriculture Bicol. Dakulang tabang anasambit ng ayuda tanganimanda nadigdiya matawana ni na atensyon tulos an matinding epekto kana nakalis na mga bagyo o kalamidad para man sa kabuhayan asin produksyonin paroy kan mga parauma sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines de Sur. Ana RFFA parte mismo kan Rice Competitiveness Enhancement Program receive fund gikan man sa parte kan 2024 tariff collection. Ini ang tauna na ayuda para man sa mga rice farmers na may 2 hektarya pababa anda sa indang pinag-uma o bato na makatabang sa parte mismo kanda padagos na paglangkaw kanda produksyon kan agrikultura asin banda hababa na presyo kan na paroy basado man ki Earl Vincent Bigas, ang OIC Chief kan Food and Regional Rice Program Focal Person o beto kada sambit ng programa natabangan ana mga parauma sa tao man kan paglangkaw kan presyo kan mga barakalon dristroso na bunga naman kan bagyo. Ano beto matabangan ang mga farmers kaya digdi iniingkaminar na sinda gamito na sa tama ang nasambit na nga ayuda kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Dugbicol pinakusog ang kampanya para manda sa magayon na pagsilibrar ngunya na taon. Karel Banya sa detalye. Gan Department of Health sa Bicol, Center for Health Development, ang Ligtas Christmas Campaign bilang preparasyon sa Salvado as in Healthy na selebrasyon kan Kapaskuhan. Sa press conference kan nagtalikod na daw bigyan sa Ulayan ang sa mga mayor na programa kan kampanya kabalian o plan pa dala iwas paputok asin ano plan pa iwas paputok na maot malikayan ang mga aksidenteng darakan paputok asin kunya na holiday season sa DOH Bicol ang healthy handaan na naging kaminak sa publiko na magpili ng mga masustansyang kakanon asin mantineron ang tamang kalimitan sa mga handaan. Sigon sa DOH Bicol, ang holiday heart syndrome inisarong kondisyon na pwedeng resulta ginumin arak sa panahon kan selebrasyon ng holiday season. Padagusan pag-inkaminar kan ahensya sa publiko na maging responsable mga gawi o kaya hiro ngunya na kapaskuhan tangarig daang malikayan ang aksidente asin man mamantinir ang maray na salud. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS
Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, standby Eda Saliba. Sa iba pang detalyes kan mga barata lokal, nakaresibinin na pagbisto asin onra and Office of Civil Defense and OCD sa Kabikulan bilang sulong recipiente gikan sa Bicol Region na kabali sa mga OCD regional offices na nakaresibi kan National Alab Award gikan sa National Capacity Development Accelerator Awards 2025 kan Department of Interior and Local Government DILG sa pagiman kan Local Government Academy LGA kanda Pizza Gis kanda bulan kan Disyembre ginawgaw ana nasambit na nga award duman sa parte kanda Manila. Basado sa OCD Bicol, nasambit na nga onra an iginawad sa mga stakeholder kan DILG LGA na igwan ni naabuton sa 3 taon na ambag sa pakikipagtabangan sa mandato kan DILG para man sa resolver kana mga problema kung sa ina kinakatubang kan komunidad. Kasambay kaniya tinawan manda ni na doon ni OCD Bicol Regional Director Yukot na sa iyang ipinagataong mensahiya na grabe nindang pinagtatawanan importansya an sa indang naresibing onra. Subuot ini sarong patunay pangako kan OCD Bicol sa pagdul ni na mga makabuluhan na mga training sa manlaylay na mga stakeholders sa Bicol Region kana mga preparasyon kapasidad para magresponde kung kinakaipuan kan mga Bicolano. Mantang sigun sa DILG ang kapasidad asin Capacity Development Accelerator Award an idinudol o itinatao bilang pagbisto sa mga katabang na stakeholders na nagpakusog sa kapasidad kan mga local government units sa LGU na sinasabing sinda nagtatabang sa mismong DILG para man maging matibay sa pamamahala kanda pagkasabot asin man kanda sa inda mismong mga kapasidad sa kada igwa nin minaabot na sa kada igwa nin minaabot na mga kalamidad sa komunidad. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sobrang o sarong persona pinagserbihan ninduang warrant of arrest dakop kan pulis duman sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Ed Saliba sa detalye. Arong concerned citizen ang nagpaabot ng sumbong sa opisina ni Police Captain Albert Rubin na kung saan yaon nagpulian sa endang hinahanap na persona bandang alas 9:40 ng banggi kantos na o tulos man na dumalangkan sa area kung saan yaon duman inabutan sa endang hinahanap na persona tulos man na pinagdadladan sa endang pugol na duwang warrant of arrest na pirmado ni Honorable Judge Juan Antonio Gubension Sereno, Presiding Judge kan 3rd MCTC Libmanan Kabusaw kan Agosto 19 asin kan September 2, 2025 sa kasong direct assault numerado 10423 asin 10426. Ang suspitsado ang pinagbistong si alias Nono kan Barangay Patag nasa tamang edad karong parauma. Sa munyan ang suspitsado ang yaon nakakulong sa Kabusaw PNP Jail asin may rekomendadong piyansang maabot sa 82,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Dagdag na report, Ed Saliba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa 5,000 na mga tawan kan Philippine National Police Bicol
ani pinagdispatsa ngunyan aldaw asin kasubanggi para man sa ligtas asin matuninong na Kapaskuhan 2025 nagsagibon in maiwas na deployment sa irarom kanda liderato ni Police Brigadier General Erosito Miranda, an acting regional director kanda Philippine National Police Regional Office No. 5 sa kabilugan na 5,915 na mga tauhan kada PNP para man siguraduhon na maray asin ligtas asin matrangkilo ang bilog na riyon ngunya na pagpunakan na simbang gabi asin ba na aginaldo pasado sa liderato kan na Philippine National Police o PNP Bicol sa kabilugan na bilang digdi igwanin 4,501 na mga tauhan gikan sa parte kan PNP Bicol mantang 506 naman an augmentation force gikan man sa Puwersa Armada kan Pilipinas, Philippine Army, Bureau of Fire Protection asin man Philippine Coast Guard. Dagdag pa kani ang 908 na mga personay gikan sa manlain-lain na mga auxiliary group an makikipagtabangan man sa parte mismo kan pinag-aapod na pagkakaigwa kada paglatag nin seguridad uli man kan Kapaskuhan ang deployment isinagibo sa irarum kan programang ligtas sa Kapaskuhan sa ubatong pakusugon ang police visibility asin amay na pagrespondi sa manabanta sa lado kan seguridad urog na sa mga lugar na dadag sa una nin mga tao partikular na sa mga simbahan tinawan doon man ni Police Brigadier General Miranda na importante ang makipagtabangan sa publiko sa mga kapulisan asin iba pang mga ahensya tangani man na masiguro na mas lalong ligtas ang gabusa sa parte mismo kan Kapaskuhan asin na pagrumdumpaman o pagirumdumpaman ni PNP Bicol sa publiko na magdanay na maging mapagmatyaga, responsable at asin man tulos na itao ipaaram ada mga nangyayari sa saindang kapalibutan sa pinakaharaning headquarters o tauhan kan PNP. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal sa pagtatapos kan aldaw kanda udma personal na pinagsiguro ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, ERD, Police Regional Office No. 5, anda pagtao ninda seguridad kan sa iyang mga tawan na tanganing masiguro na sinda ang nagdadanay na nakapokus asin na tapata sa sindang mga sinasabing mga trabaho sa isinagibong monitoring sa Command Center kasudma duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi kung saan namomonitor kan Regional Director ana mga dalagan kan ginigibong pag-dispatch sa kan mga tawan kan PNP bako lang duman sa Albay kundi sa bilog na probinsya kan Bicol kabali na ang probinsya kan Camarines Sur, Naga City asin man Iriga City iya na namomonitor sa paagiman kan television duman mismo sa parte kan sa parte mismo kan Camp Simeon Ola kung saan igwanin nakabugtak na internet koneksyon digdi pinagapagirumdum ang gabusa na pakusugon ang police visibility tinawan doon kani na dapat magdanay lang sa sarong lugar ana mga naka-assign sa bita patrol kundi aktibong maglakaw-lakaw dapat ang mga iniya asin na makisalamuha sa parte mismo kan mga namamanwaan o tao asin makipagiling o mahiling ana sa indang presensya tanganing mas pang mapakusog ang tiwala asin seguridad kan mga namamanwaan na mga Bicolano. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal o lado international sa satuyang barata sa luwas kana nasyon 37 katao ana nagadana sa flash flood dumana sa Morocco
maabot sa 37 katao ang nagadanda sa ginib o sa nangyaring plus flood duman sa parte mismo kan Morocco. Naglubog sa tubig asin man mga laboy ang mga lulunadan na nangyaring plus flood sa Sapi region. Naraot man ang dai mababa sa 70 mga karungan matapos na iniya anudunin na tubig baha. Dinara sa parte mismo kan hospital ang kadakol na mga residentes matapos magsapo nin mga lugad asin pagkakairido gikan sa mga inanod na mga debris. Padagos ang ginigibong search and rescue operation kan mga autoridad sa mga nawawara pang residentes duman sa Morocco. Nagbunga nin maiwas na plus flood ni nagkapirang aldaw na pagbagunas kan urad sa lugar kung sain uminapaw ang mga tubig gikan sa parte kan mga salug. Sa iba pang detalyes kita ngunyan kan sa tuyang barata na kita ngunyan sa kinaban ni Karawat. Sa satuyang barata ngunyan sa kinaban ni Karawat sa basketball duman sa NBA. Guminibo na naman ni sarong record asin sa kasaysayan kan NBA si superstar Stephen Curry. Iyada sa tao ka na ikatulong Golden State Warrior laban sa Portland Trail Blazer sa iskor na 136-131. Sa nasambit ng laban nakapag-record si Karin na dosing 3-pointers gikan sa 19 sa iyang pig pakawaran o binutasan gikan sa 3 points. Ana ikalima sa iyang karera sa parte mismo kan NBA. Sa natsabing record na ini, siya na ang ka-inot-inoting NBA player na nakagibon nin dosing 3 points sa saro sa nang pagkakadaog. Degdi binuat giraray ni Curry an sa iyang team matapos mag-record nin 48 puntos. Alagad da ini naging bastante laban sa Portland na kung sain pinagpanginutan man kan hubi na parakawat na si Jeremy Grant asin na Shedon Sharpie. Pariyong gumiribo nin 35 puntos anda duwang hubi na parakawat asin sa clutch time na idagdag ni Grant ang huring duwang free throw para mada sa kapangganahan kan Portland. Maski ngani nagkamada ning 48 puntos si Curry, digdi dinaugman giraray sinda kan team kan Portland. Iyan mga tugangan kateripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bindisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. Ato ng liwat maray na aga uyan headlines kan mga barata sa lado lokal. Sanggunian na panglunsod kan naga na kiaram na sa investigasyon kan pagkagadan kan sarong 18 anyos na daraga duman sa parte mismo kan barangay kan Panikwason sa laog kan syudad kan Naga. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal.
PNP masangat man giraray nina kaso laban manda sa partibismo kanda dating o kanda suspek na nagadan sa magtugang na DB na grasya maski ngani napabareta na iniyo ana subuot iyo at bangkay na nako adman sa partibismo kanda anwaan kan kabusaw Camarines operasyon kan mga residentes arani sa crime scene na sa ginadan na 18 anyos duman sa party kan na panikwason na mayo na ihiling kan mga pamilya kaniya. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal ana PNP sa laog ka na syudad ka na Naga mayo pa ni na naisasampang kaso sa paggadanda sa 18 anyos na daraga duman sa panikwason asin mayo pa man nin suspitsado. PNP personil nakakuryat pun kasubanggi asin kasubagong pagkaaga sa mga simbahan sa pagsabat kanda Misa di Aguinaldo. Yan ang mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Aditalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nakisawsaw ng unyan ang sanggunian panglunsod kan syudad kan na Naga sa investigasyon sa Moseros rape slay case. Pinag-urulayan kana nagtalikod na aldaw ni na pagkapon ang case conference kana pulisya kay banan si Consyal Omar Buenefe asin man iba pang mga pagiriba kaniya sa nasambit ng komperensya pinag-urulayan ang partibismo kanda resulta kanda duwang simana ng investigasyon sa pangalugos asin na paggadan kay Rosalia Moseros, 18 anyos residentes Kansuna 4 Barangay Panikwason digdi sa laog kan na Siyudad Canaga magigirumduman nakalihis na aldaw kan na Huwebes Nobyembre 28 sa sarong maduota na luti sa suna sa isa sa nasambit ng barangay nakuha ang bangkay ka na daragang estudyante na kung sa ini nakaandusay kaigwa naman nin 5 person of interest sa kaso mantang day pa maaraman sa kudngunyan and
may kagidibuan na o suspek sa nasambit na nga insidente na babagalan ana pamilya ka na biktima mapadapit man sa pagiro ka nasambit ng kaso kabali na ana lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa kasumpay na barata, mayo ni na kooperasyon ang mga residentes arani sa crime scene kana musiro sa rape slay case sa nasambit ng barangay kan Panikwason. Nagdadanay na maluya ang kooperasyon kan mga residentes kan barangay kan Panikwason, Naga City sa investigasyon kan pulisya sa kaso nga rape slay sa parte kan barangay kan Panikwason. Iyan haliman sa mga pagtaraid kani si Rosalia Moseros, 18 anyos, nako ang gadanda sa sindang lugar nagkausarong bulan na anda nakakaagi alagad padagos ana busising verifikasyon kan Naga City Police Station sa mga impormasyon manungod man sa sinambit ng insidente antes na madiskubring gadan ang daraga sa zona 6 sa parihong barangay kan Nobyembre 28 hapon aldaw kan Webes sagkud ngunyan maluya ang kooperasyon kan mga residente sa nasambit ng lugar mga pagtaraid na harong kan biktima manungod sa posibleng pagkakatukdoan kada suspect na iyon responsable sa nasambit ng krimen. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang bareta sa lado lokal, mga motorista inabisuhan na makipag-kooperar sa anuman na traffic operation sa Naga. Boyet Paderes sa detalye. Sa pagpun kan simbang gabi asin misa di Galyo sa nagraraning Pasko, nagpapadagos ang traffic police operation sa Naga bilang pagmantener kan seguridad. Kaya dapat na makipag-cooperate ang mga motorista sa mga autoridad na nagpapatupad o nagpapasulod kaini poon sa mga personal kan Naga City Police, Public Safety Office, City Environment and Natural Resources Office, pati na ang mga barangay officials in tanod. Ini ang sinabi ni Konsehal Omar Buenape, Chairman kan Peace and Order at in Public Safety sa Konseho. Katakod ka nagraraming Kapaskuhan na mas matao sa gabos kan klaseng driver o mas maabot sa gabos na klaseng driver sa syudad. Kaya dapat talaga sila maging violator kabali sa pinapasol an one time, big time kan Naga kaiba ng bilog na pwersa kan sambit ng mga law enforcement agencies. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Taiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ana mga miyembros kan Philippine National Police ipinakuriyat digdi sa laog kan siyudad Naga sa pagsabat kan simbang gabi kasubanggi asin mada misa di Aguinaldo puon ngunya na aldaw nakakuriyat naabuton sa 230 personahi kan Naga City Police Office. Iyan na tanganing siguraduhon na tranquilo maray ana pag silibrar kan na misa di Aguinaldo digdi sa laog kan na siyudad Naga. Sinabi ni Kernel Parinyasa and City Director kanda siyudad kan Naga na apwera sa mga simbahan asin na tinampo ipinakuriyat man ana mga pulis sa mga plaza asin man business establishment pasiring kan ukon sa pinagdudumanan kan mga tao aral daw orog na pagkatapos kan misa digdi pangalad man sa mga nakadispat sa mga pulis asin na mga personay kan Naga City PNP na bawal maglibgo na sa saindang trabaho ngunya na panahon kan abyento sagkod ng pagsabat mismo kan bagong taon sapit sa 1 kan bulan kan Enero sa masudod na taon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Maski na nga ni kumpirmar na kana tugang kana nako ang gadanda duman sa parte kana Castillo Kabusaw Camarines na ang bangkay iyo ang suspek na si Marpi Hopancia. Ana suspek sa paggadan sa magtugang na Claudeta asinman Kayla de Binagracia sa parte kana Concepcion na Pequeña asin Concepcion Grande sa laog kan siyudad Canaga. Alagad ninuli tamayo paman ning konkreto asin bada malinaw na basihan na iyo talaga ini ana suspek na si Marfi kaya digdi nag-request ana pulis nin DNA testing. Alagad ninuli tama aloy pa ana nasambit ng resulta kan DNA na pig request kan na PNP digdi sa sampaan paman giraray nin kasong double murder ang suspek na si Marpi Hufancia. Ang kaso isasampa mismo kan lokal na pulisya kan siyudad Canaga dai paman pinagkukonsidera kanda pulisya digdi sa laog kan siyudad na close case na anasambit ng kaso huli tadai pa kumpirmado na ang nagadanda na suspek iyo ang nakwa duman sa parte mismo kan banwaan kan Kabusaw Camarines Sur. Uya si Police Captain DC Angelis tagat pagtaram kan Naga City PNP. Wang nako ang gadan ng Pusaw. So, confirm ini kang tugang katong gadan na iniwo ini si Marfi itong suspekta. But, since mayo kitang kumbaga magabat na ebidensya na pwedeng yung ano ini, nag-request kita ning DNA testing digdi sa gadan para ma-confirm ta kung iyo talaga ini si Totas. So since ang DNA test result is medyo mahahali pa, ang satuyang kaso isasaangat ka pa din para padagos pa din pagkwenta duman sa suspect. Kaya data pa ini kino-considered na close ini case na ini. Since they man confirm na itong gadan na ito si suspect. Artiyan kan mga pahayag ni Captain DC Angeles kung saan sasampan paman giraray nindanin kaso ang suspek na si Marpi Hufancia na nagadan sa magtugang na di Binagracia digdi sa siyudad Canaga. Standby Daryl Bautista, standby Tabi Ed Saliba. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, dahil nagtutubod ang pamilya di Binagracia, partikular na ang ina kan gidadanda na magtugang na Claudeta asinman na Kayla di Binagracia. Ang bangkay na nakuha sa dagat kan Kabusaw na iyo ang bangkay ni Marpi Hufancia. Alagad sa investigasyon kan pulisya, ang suspek igwanin na kapamilya duman sa banwaan kan Kabusaw Camarines Sur kaya nakaabot ini duman sa banwaan kan Kabusaw. Uya si Police Captain DC Angelis. Actually, yun na nga nito sa nabarita na research, pero ang family, they man family kang aramdaman, ang family kang victim mismo, is they nagsusubot, they talaga ini ang suspecta, si Marcy talaga ini. And ang barita ko nga ni, duman nga ni sa Kabusaw, ito ini relatives duman, kaya ini napaduman. Yes po, sa daiman kita pwede magsabi na yun na to kung mayo kitang matibay na ebidensya. Artiyan kan mga pahayag kan pagtaram kan PNP digdi sa laog kan siyudad Canaga, Captain DC Angelis. Mientras tanto, padagos ang pagpagirumdum sa mga pulis na magkondukta need asin padagos-dagos na pagpapatrolya sa mga barangay, partikular na duman sa mga lugar na kinakaipuan ang sindang presensya kan pulis. Kaipuan man na maging visible asin na namamati ang presensya kan mga ini kanda komunidad. Sa ibong nalado, sa iba pa nga detalyes kan mga bareta,
ipinagpahayag kanda tagapagtaram kan Philippine National Police digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Ana update mapadapit man sa paggadan sa 18 anyo sa nadaragang estudyante duman sa parte mismo kanda barangay kan Panikwason. An pulis asin an barangay official padagos-dagos sa paghanap kan mga ebidensya maski nga niya digdi kadikit para man mabilog asin mas lalong mapakusog mahanap konsisay ang responsable nin panggagadaan sa nasambit ng 18 anyos na estudyante sa pagkalap nin mga impormasyon dikit-dikit na subot na nagkakaigwanin linaw ang nasambit ng kaso sa paagiman nin mga circumstantial evidence para man maisampa ang nasambit ng kaso alagad mayo pasinda ni na maitukdo na suspect sa panggagadaan sa nasambit ng daraga duman sa Panikwason. Uya pa si Police Captain DC Angelis. Actually, sir, padagos ang sakuyang pag-remind sa sakuyang mga kapulisan na mag-conduct and continue sa indang pag-conduct ng patrolya sa mga barangay, sa mga areas na kaituhan sinda, and dapat maging visible. And bako lang maging visible at dapat man namamatian sinda kang tao. Pamada ninda nailuluwas na suspect ang mga miyembros kan Philippine National Police sa paggadan kan 18 anyos na daraga. Uya pa si Police Captain DC Angelis. Yes po. Duman po sa Panikwason, ang update sa BDU field, ang sakuyang kapulisan and kay gana ng barangay official is continuous ang pagkakalap ng ebidensya. Daily po sila actually nag-interview ng mga pwede nindang makuanan ng bawat dikit na informasyon may sindang pinapalagpas para mabuo itong storya and makuha talaga kung ano talaga, matukoy kung sisay talaga may kagdibo kami yung insidente ninyo. And sa pagkalap nga ng mga informasyon, dikit-dikit na kitang nagkakaigwa ng dinaw, nagkakaigwa ng mga circumstantial evidence, kumbaga para may-file ang case. Arti pa yan kan mga pahayag ni Police Captain DC Angelis tagapagtaram kan PNP sa siyudad kan Naga. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maximum deployment kan kapulisan ngunya na hali decision na inasigurar kan PNP Bicol. Daryl Banya sa detalye. Katakod ka nagdanagan ng selebrasyon kan Kapaskuhan at bagong taon, inasigurar kan PNP Police Regional Office 5 ang maximum deployment kan sa mga personahe. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang tagapagtaram kan PNP Bicol na kada igwang aktibidad, otomatikong naka-standby na ang mga police personnel sa mga simbahan, mga resorts at iba pang matatawong lugar. Base man sa kasubuan ni PNP Bicol Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, pinakusugan kapulisan ang pagkikipag-koordinar sa Highway Patrol Group asin sa Land Transportation Office tangarig masiguro ang matuninong asin ang seguridad kan mga biyahero. Mientras tanto naka-alertuman ang Camarines Sur Police Provincial Office sa pagpuon kan simbang gabi. Sinugo ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang gabos na municipal police stations digdi sa probinsya na maging preparado asin alerto bilang parte kan pinakusog na security measure sa panahon kan simbang gabi sa palibot kan mga simbahan kung saan piglalauman ang pagruso kan mga parasimba. Madugang man, subot ng mga police personnel at papakusugon ang police visibility tangarig na masiguro ang salbadong pagkondusir nin mga misa. Dagdag na bareta sa lado lokal, dahil ba niya, basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, standby Ed Saliba. Sa iba pang detalles kan mga barata,
Ipinagpahayag ng tagapagtaram kan na Philippine National Police sa laogan nga siyudad Canagan ang unyan dai pasindang makapagsabi kung si Say talaga ana suspect sa paggadan sa 18 anyos na nadaragang estudyante duman sa parte kan na barangay kan Panikwaso na Naga City. Ulit na mayo sindang kaputa na mga konkretong mga ebidensya na matukdo sa suspetsado. Sa ngunyada igwapa sana nin 5 mga persona o person of interest ana iniimbestigaran pa sa kudngunyan kan Philippine National Police o PNP. 4 na lalaki, sarong babae na iyo ana barkada asin kaklase kanasambit na nga biktima. Uyan pahayag pa ni Police Captain na DC Angelis. Alagad sigun pa man sa nasambit na nga opisyal padagos-dagos an sa indang pagkalap nin mga ebidensya maski ini dikit makul o dakulang tabang na ini para man mabilog asin na makagibusin danin mga lakdang tangani man na makasuhan an suspetsado. Iba pa nga detalyes nga na sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal sarong persona o sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sarong badil pig surrender sa opisina kan pulis Kabusaw. Ed Saliba sa detalye. Bandang alas 10:40 ng aga, kan mag-abot si punong barangay Junil Pista ang barangay San Pedro Kabusaw, Camaysor sa opisina ni Pulis Captain Albert Robin na kung saan sa iyang pinagsurrender ang sarong 38 paltik na badil, mayong trademark, may tulong buhay na bala. Susog sa pahayag ni Kapitan, ini ang voluntaryo man na pinagsurrender kan sarong persona yan sa saindang barangay na dahil naman pinagpangaranan ang persona sa report. Mientras tanto, si Police Albert Robin dakula man ang pasasalamat sa mga barangay official sa pagtabang sa kampanya kan mga pulis na hanapon ang mga nawawarang armas para sa katuninungan kan komunidad. Ang badil na ini, ang dagos naman na ito turn over sa RCSU 5 o Regional 7 Service Security Unit 5 para sa maninigong disposisyon. Dagdag na report, Ed Saliba, Basta Barita, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ang atugang iyan ang kateripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para barata si Junel Cuba Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.